Nakauwi na sa bansa kahapon ang unang batch ng mga Pilipinong nagpa-repatriate mula sa Israel. Ang ilan sa ating mga kababayan ikinuwento kung ano ang nagtulak sa kanila para iwan ang magandang kita at trabaho sa naturang bansa. Ang sentro ng balita mula kay Rod Lagusad. Takot na madamay sa gulo sa Israel. Ito ang nag-udyok kay Kathleen na umuwi na ng bansa kasunod ng pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Dahil dito, tuloy-tuloy ang naging opensiba ng Israel at nagdeklara ng giyera laban sa Hamas. Tuloy-tuloy din ang pag-intercept ng Iron Dome ng Israel sa mga pinakakawalang missile mula sa bahagi ng Gaza. Traumatic po yung sound para sa akin, kaya po naisipan ko po uwi na lang po ako kaysa po kikita ako na malaki, pero yung mental health ko po hindi na po healthy. Malapit naman sa border sa Gaza ang pinagtatrabahuan ng OFW ni si Maylene. Kabilang ito sa pinasok ng Hamas. Kasama ang kanyang inaalagang matanda ay nagtungo sila sa bomb shelter. Anya, doble ang takot niya lalo't alam niyang walang sinasanto ang Hamas. Nag-message na po ako sa family ko na, anak, mahal na mahal po kayo, ingatan niyo yung sarili niyo. Huwag niyong isipin si mama, okay lang ako, baka bigla akong malowbat kasi nga biglaan. Wala akong charger doon. Kaya tinitipid ko doon din sa asawa ko. Ingatan mo yung mga anak natin. Mahal na mahal kita. Matapos ito, sila ay na-rescue ng puwersa ng Israel. Naging emosyonal naman ang naging pamamaalam nila sa mga pamilyang kanilang pinagtrabahuan bilang mga caregiver. Iyakan po kami kasi masakit din po sa loob ko na iwanan siya. Napakabait po nila sa akin. Wala po ako naging problema. From day one sa kanila, lahat po ng pangangailangan ko binigay nila, napaka-generous po nila. Kaya ang sakit po na iwan siya. Kay Kathleen naman, kanyang inalagaan ng isang 98-year-old na may demensya. So tinawagan po ako ng anak niya, katulad na nasabi ko kanina. Sabi po nung anak niyang lalaki, you can leave my mother. Kasi marami na siyang na-experience na war sa buong buhay niya. I was living with a good family. Kung ang maximum po ng sweldo ng mga caregivers, binibigay po sa mga kasama ko, ako po, lahat ng hinihiling ko, more than that pa po, ganun po kabuti ang pamilya. Sina Maylene at Kathleen ay dalawa mula sa 16 na mga OFW kasama ang isang buwang sanggol ang nakasama sa unang repatriation flight mula sa Israel. Naiwan naman sa Abu Dhabi ang isa pang OFW matapos na makaranas ng pananakit ng dibdib. Nakatanggap din ng paunang tulong ang mga repatriated OFW, tulad ng medical at mental health assessment ng DOH. Mula sa DSWD ay may financial at educational assistance na ibinigay at karagdagang tulong mula sa regional office ng ahensya at psychosocial aid. Meron ding financial assistance, scholarship at skills training para makatulong sa pagkakaroon ng hanap buhay mula sa TESDA. May tulong pinansyal din na tig 50,000 pesos mula sa DMW at OWA. Kasama na ang hotel accommodation hanggang sa makauwi ang mga ito sa kanilang mga probinsya. Bukod dito, nagbigay din sila ng financial assistance sa mga OFW na nasa Israel. Ito po yung nangyari kapag nagtulong-tulong po ang lahat ng ahensya at gobyerno para sa isang misyon. At ang misyon na yon, matulungan po ating mga repatriated OFWs. Samantala, mula sa mga Filipino nationals na nakapangasawa ng Palestinian national na nasa Gaza, nasa 78 na dito ang nagsignify na makauwi ng bansa at kasalukuyang nasa Rafah crossing. Problema dito ang kulang na supply ng pagkain at tubig. Nitong linggo lang itinaas ng DFA ang alert level 4 sa Gaza. Ibig sabihin, mandatory repatriation na. Nobody can go in or out of Gaza. Wala pang bansa nakapag-repatriate ng kanilang mga mamamayan ng Gaza. Ganun pa man handa yung ating embahada sa Cairo, nasalubungin sila in case mayagan silang paglusod ng Rafah crossing ng Egypt. Be ready anytime. Kasi pag magbukas yung corridor, hindi yan permanent. It might be a window ng a few hours or a day. Tiniyak naman ng DFA na walang Pilipino ang kasama sa namatay sa isang ospital sa Gaza na tinamaan ng missile. Sa kanilang datos, sa kasalukuyan may 3 Pilipino ang nananatiling unaccounted. Rod Lagusad para sa Bayan.